kaya kayo magbibigay po sa inyo ng munting tips para sa araw na to. Hello, samahan niyo ko. Kumusta kayo? Bago ang lahat, kumusta kayo? At anong mga ginagawa ninyo? Sana safe kayo sa kanya-kanyang mga tahanan at kung saan man kayo ngayon. Sana iligtas kayo at sa mga nagtatrabaho ngayon. Hoy, ako ngayon para si Mamaan po magbigay ng simpleng tips para sa paghahanda ng mga kalamidad sa ating bansa. Alam naman natin po na dami-daming kalamidad na pumapasok sa ating bansa. Hindi natin inaasahan palagi na andyan na agad yun. Kaya bago yung lahat, pa-subscribe naman, pa-like and share ang aking channel. Bago lang po ito, kaya po sana po inyo naman ako tulungan. Hindi naman likes and share. Ngayon, umpisa na natin ang ating topic about sa mga kalamidad sa ating bansa, 'di ba? Palagi tayong nangangamba sa mga kalamidad na dumadating na wala tayong alam. Minsan nabibigla na lang tayo. Nala, may dumating na, may sunog na, may baha na, may bagyo na, may lindol na. Sa paraang ito, ano ba yung mga dapat nating o maganda nating magagawa? Lalo na sa atin na may mga anak tayo na lagi natin priority sa buhay. Ito po yung mga simpleng tips at baka makatulong din sa inyo yung ginagawa ko. Tara, eto na tayo, simulan na natin. Sa kalamidad, madalas hindi magaganda ang mga nangyayari sa paligid. Palaging maraming namamatay at maraming aksidente nangyayari. Sa paraang yun, ano ang ating pinakamagandang magagawa? Ang maganda nating magagawa ay ang preparation. Pagkakaroon ng paghanda habang wala pa yung mga kalamidad na yon. Ano nga ba ang pwede nating ihanda? Unang-una, sa mga anak natin, turuan natin kung paano ano ang gagawin nila kapag dumating yung may lindol na nangyari. Ano ang dapat nilang gawin? Anuhin natin, ituro sa kanila ng tama kung ano ba yung dapat nilang gawin kapag ganun ang ano. Katulad nito, pumunta tayo sa ilalim ng lamesa or ituro natin ng tama yon para pag dumating yun, ano man mangyari, wala sa kanilang masasaktan. Magkaroon ng mga gamit na kakailanganin in case na may mga kalamidad na nangyari. Ano nga ba to? Kailangan natin maghanda ng tulad nito, medicine kit na andun na lahat yung mga kailangan para sa kapag mayroon ng nangyari, may makukuha tayong gamit na hindi na kailangan pang maghagilap kung saan kukuha kapag may emergency na. At katulad ng mga pagkain na nakaimbak sa lagayan, mga importanteng pagkain na hindi kaagad nasisira, mga pagkain katulad ng biskwit, delata, ano pa ba, mga chocolates, tubig, yung mga kakailangan, mga madali lang pagkain na pwede nating makuha kapag andyan na yung mga bagay na kinatatakutan nila o natin. Pangatlo, yung pagkakaroon isama na natin yung mga damit, pwedeng iba syempre mabasa, walang magamit, at least may kumot or kaya mga damit na pwedeng gawin natin kasama sa mga pagkain at mga medicine kit para pagdating ng may andun sama-sama na yun na inahanda natin sa isang bag o isang lagayan na hindi basta-basta masisira. At mga
katulad mga flashlight, sipol, posporo, or mga bagay na pwede nating magamit sa oras ng kagipitan. Hindi pwedeng wala tayo, hindi pwedeng tutungangan na lang tayo kapag may emergency na wala tayong naihanda. Pagdating ng emergency, sasabihin natin, bakit wala tayong ganito? Hindi man lang tayo nagtabi, hindi man lang tayo naggawa ng paraan para naman may mga magamit tayo. Iba sisiyan. Kaya mas mabuting may handa tayo, mas mabuting nag-prepare tayo ng mga bagay na kakailanganin natin sa oras ng mga kalamidad. Alam din natin ang mga emergency calls na pwede nating tawagan para in case na kailangan natin ng tulong, may mga numbers tayo na pwede nating tawagan at i-dial para naman alam natin na hindi tayo mapapaano dahil may risk yung darating sa atin. Isa pa din yung alam natin kung saan yung mga evacuation center, saan yung mga dapat natin puntahan in case na kailangan nating umalis sa ating tinitirahan. Alam natin yung mga dapat gawin na hindi dapat tayo nagpapanik sa oras na yun kasi para hindi tayo mahirapan. Ito na lang, hanggang dito na lang muna yung ating tips. May mga ingay na sa labas. Masyado nang maingay sa labas. Nagtatahinga na yung mga junakis sa kaasawa kung saan nanggaling sa labas. Kaya dito na lang muna ulit sa muli. Ito yung aking, sana nagustuhan nyo yung munting tips ko sa inyo. At sa susunod ay samahan nyo ulit ako para magbigay ulit sa inyo ng kaalaman na dapat nating malaman. Hanggang sa muli, ako si Mama Ana nag-iiwan sa inyo ng kasabihang ang palaging handa at may preparation sa mga kalamidad ay ang daan para ligtas ng ating kanya-kanyang pamilya, ang bawat isa. Ay, salamat po. Thank you.